Ika-12 ng Marso, 1994. Alas 9 ng umaga sa bayan ng Talavera, Nueva Ecija. Ang kilalang hasyendero ng bayan, si Mang Ernesto de la Cruz, ay umalis ng kanyang bahay at naglaho na parang bula. Sa edad na 73, siya ang nagmamay-ari ng malalawak na lupain sa Nueva Ecija na umaabot sa 22 parsela. Katulad ng dati, mayroon siyang usapan sa araw na iyon tungkol sa pagbili ng lupa. Ngunit si Mang Ernesto ay hindi na kailanman bumalik sa kanyang tahanan. Ang nag-ulat ng kanyang pagkawala ay ang panganay na anak, si Juanito. Hindi raw sumipot ang kanyang ama sa napag-usapang lugar. Hindi rin ito matawagan. Agad na kumilos ang mga investigador mula sa himpilan ng pulisya sa Cabanatuan. Ang lugar na pupuntahan daw ni Mang Ernesto ay isang kapihan sa bayan ng Talavera, ngunit mayroong kakaiba. Ayon sa may-ari ng kapihan, hindi niya nakita si Mang Ernesto sa buong araw na iyon. Suki ko po yan dito, pero hindi po siya dumaan ngayon. Maging ang taong kausap niya raw ay hindi rin nagpakita. Sa katunayan, hindi malinaw kung mayroon nga bang totoong usapan. Ang tanging basehan ay ang salita ng panganay na anak na si Juanito. Walang sino man ang nagpatunay na may transaksyon sila sa lupa ni Mang Ernesto sa araw na iyon. Pinuntahan ng mga investigador ang bahay ni Mang Ernesto. Isa itong malaking bahay na bato, simbolo ng kanyang yaman sa bayan. Ang tatlong magkakapatid ay naroon na. Ang panganay na si Juanito, ang pangalawa na si Roberto, at ang bunso na si Emilio. Bakas sa kanilang mga mukha ang pag-aalala sa pagkawala ng kanilang ama. Madalas naman pong umaalis si Itay para tumingin ng mga lupa. Pero musika, ngayon lang nangyari na hindi namin siya makontak, sabi ni Roberto. Ngunit sa pag-usad ng investigasyon, nagsimulang lumitaw ang mga kahina-hinalang detalye. Kilala si Mang Ernesto bilang isang taong metikuloso at masinop. Bawat pisong ginagastos niya sa pagbili ng lupa ay itinatala niya sa isang kwaderno at hindi siya kailanman sumisira sa usapan. Kaya't ang bigla niyang pagkawala ay lubhang nakapagtataka. Ang mas nakapagtataka pa ay ang kilos ni Mang Ernesto noong umagang iyon na iba raw sa kanyang nakagawian. Musika. Maagang gumising si Itay noong araw na yon at isinuot niya ang kanyang pinakamagandang Amerikana. May importante raw siyang lakad ayon sa testimonya ng asawa ni Juanito na kasama nila sa bahay. Ang pagsusuot ng Amerikana ay nangangahulugang isang malaking transaksyon ang kanyang haharapin. Karaniwang damit pantrabaho lang ang suot ni Mang Ernesto at inilalabas lamang niya ang kanyang terno kapag may malaking lupain na sangkot. Kung gayon, totoo nga kayang may malaking usapan siya sa isang tao. Sinuri ng mga investigador ang planong aklat ni Mang Ernesto. Ngunit ang pahina para sa Marso 12 ay blanko. Ang isang taong masinop sa pagtatala ng kanyang mga schedule ay walang isinulat sa mismong araw na iyon. May plano po ba ang ama ninyo na magbenta ng lupa kamakailan? Tanong ng investigador. Umiling ang panganay na si Juanito. Hindi po. Si Itay po, hinding-hindi magbebenta ng lupa. Buong buhay niya, bumibili lang siya. Halos hindi yan nagbenta. Totoo ang sinabi niya. Sa buong Nueva Ecija, kilala si Mang Ernesto bilang isang halimaw sa lupa. Palayan man, bukirin o bundok, basta magandang lupa, bibilhin niya. Ang naipon niyang yaman ay tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 10 milyong piso noong panahong iyon. Sa ika-4 na araw ng paghahanap, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin sa investigasyon. May mga umusbong na tsismis sa mga residente ng bayan. Baka naman, yung mga anak ni Mang Ernesto ang may kagagawan yan. Walang basehan ang tsismis, ngunit hindi rin ito ganap na walang katotohanan. Musika. Hindi kasi ganoon kaganda ang relasyon ni Mang Ernesto sa kanyang 3 anak. May mga usap-usapan na ilang beses na silang nagtalo ng matindi dahil sa usapin ng mana. Ngunit noong 1994, limitado lang ang kayang gawin ng mga investigador.
Wala pang CCTV at wala pang mga cellphone. Ang tanging paraan ay ang paglalakad, musika, pagtatanong sa mga tao at paghahalungkat sa mga nakasulat kamay na talaan. Isang linggo na ang nakalipas at si Mang Ernesto ay hindi pa rin natatagpuan. Ang kaso ay unti-unting nabalot ng misteryo at kalaunay naging isang cold case. Musika. Lumipas ang 22 taon. Tag-araw ng 2016, habang isinasaayos ang mga lumang dokumento sa arkibo ng munisipyo ng Cabanatuan. Sa gitna ng maalikabok na mga papeles, isang kawani ang nakapansin ng isang kakaibang dokumento, isang musika special power of attorney SPA para sa pagbebenta ng lupa na may petsang Marso 15 Tising 1994. Ang pangalan ng nagbibigay kapangyarihan ay malinaw na nakasulat, Ernesto de la Cruz, at ang pinagkalooban ng kapangyarihan, Juanito de la Cruz, ang pangalan ng panganay na anak. Nagulat ang kawani nang makita ang petsa, Marso 17, 1994, eksaktong 3 araw matapos mawala si Mang Ernesto. Paanong ang isang taong nawawala ay makakapirma sa isang SPA 3 araw pagkatapos ang isang pirasong papel na ito ang gigising sa katotohanang natulog sa loob ng 21 taon? Bago natin simulan ang kwento, sandali lang po. Pakipindot ang subscribe at like buttons. Malaking tulong po ito sa paghahatid namin ng mga kwento. At pakisulat din sa comments kung saang lugar ninyo pinapakinggan ang kwentong ito. Musika, babatiin ko po kayo, isa-isa. Noong hapon ng Marso ng Badlove, 1994, si Sargento Ricardo Vargas ng himpilan ng pulisya sa Cabanatuan ay tumanggap ng ulat at agad na nagtungo sa lugar. Ang nag-ulat ay ang panganay na si Juanito, 46 taong gulang noon. Umalis po si Itay bandang 9:00 ng umaga pero lagpas na po sa oras ng usapan, hindi pa rin namin makontak, sabi ni Juanito sa nag-aalalang boses. Nagsimula si Sargento Vargas sa mga pangunahing tanong. Saan daw po siya pupunta? Sa isang kapihan daw po sa may Talavera. May kausap daw po para sa isang lupa. Sino po ang kanyang katagpo? Nag-atubili sandali si Juanito. Hindi ko po sigurado. Hindi po kasi sinabi ni Itay. Naramdaman ni Sargento Vargas na may mali. Kilala si Mang Ernesto sa pagiging maingat sa mga transaksyon sa lupa, kaya't kakatwang hindi nito sinabi sa pamilya kung sino ang kanyang katagpo. Ganoon po ba talaga ang ama ninyo? Hindi sinasabi kung sino ang katransaksyon. Hindi po. Karaniwan sinasabi niya, pero siguro po dahil nagmamadali siyang umalis kaya hindi nasabi. Inikot ni Sargento Vargas ang kabahayan. Malinis at maayos ang silid ni Mang Ernesto. Nang buksan niya ang aparador, naroon pa ang mga karaniwang damit pantrabaho nito at isang set ng Amerikana ang nawawala. Amerikana po ba ang suot niyang umalis? Opo. Yung itim na terno niya. Ito ay malinaw na senyales ng isang mahalagang lakad. Kinuha ni Sargento Vargas ang isang kwaderno sa ibabaw ng mesa. Puno ito ng mga schedule na isinulat sa maayos na paraan. Marso 11, titingnan ang lupain sa may Zaragoza. Marso 13, magbabayad ng interes sa kooperatiba. Marso 14, kakausapin ang agrarian. Ngunit ang espasyo para sa Marso 12 blanco. May pagkakataon po ba na nakakalimutan ng matanda na isulat ang kanyang schedule? Sumagot ang asawa ni Juanito. Wala pong kahit isang beses. Kapag may usapan si Itay, sinusulat niya agad sa kwaderno. Kahit pagkatapos maghapunan, tinitingnan niya ulit. Yon para sa kinabukasan. Lalong nakaramdam ng pagtataka si Sargento Vargas. Isang taong ganoon ka-metikuloso. Hindi isinulat ang isang mahalagang transaksyon sa lupa. Mayroon po bang kakaibang ikinilos ang ama ninyo? Kamakailan, nagkatinginan ang 3 anak. Matapos ang ilang sandali, nagsalita ang pangalawang anak. Si Roberto, 1 buwan na po ang nakalipas,
Tinipon kami ni Itay at napag-usapan ang tungkol sa paghahati ng ari-arian. Paghahati ng mana? Opo. Sinabi niya kung paano hahatiin ang mga lupa kapag siya'y pumanaw. Pero nagkaroon po sila ng kaunting pagtatalo ni Kuya. Napatingin si Sargento Vargas kay Juanito. Nagpakita ng pagkataranta si Juanito at iwinasiwas ang kamay. Hindi naman po pagtatalo, di pagkakasundo lang po. Sabi po kasi ni Itay, hahatiin sa 3 ng pantay. Pero sabi ko, bilang panganay, dapat mas malaki ng kaunti ang sa akin. At ano pong nangyari? Nagagalit po si Itay. Pantay-pantay daw ang hatian. Kung may reklamo ako, kahit 1 sentimo wala raw akong makukuha. Itinala ni Sargento Vargas ang impormasyong ito. Alitan sa mana, ito ay maaaring maging isang mahalagang motibo. Pagkatapos po noon, kumusta ang pakikitungo ninyo sa inyong ama? Hindi na po kami gaanong nag-usap, halos 1 buwan po kaming hindi nagkibuan. Sumingit ang bunsong si Emilio. Si Kuya kasi, ginalit si Itay. Alam nyo naman si Itay, matigas ang ulo. Kapag nagalit yan, hindi na yan basta-basta susuyo. Sinimulang alamin ni Sargento Vargas ang relasyon ng pamilya. Sa 3 magkakapatid, si Juanito lang ang kasama ng ama sa bahay, habang ang pangalawa at bunso ay may sari-sariling pamilya na. Paano po kayo napunta rito ngayon? Sagot ni Roberto. Tumawag po si Kuya. Nawawala raw po si Itay. Anong oras po kayo tinawagan? Mga 2:00 po yata ng hapon. Kinwenta ni Sargento Vargas ang oras. Umalis si Mang Ernesto ng 9:00 ng umaga. Tumawag si Juanito sa mga kapatid ng 2:00 ng hapon. Ano ang ginawa ng panganay sa loob ng 5 oras? Ginoong Juanito, ano po ang ginawa ninyo mula nang umalis ang ama ninyo hanggang 2:00 ng hapon? Nasa bahay lang po, hinihintay si Itay. Hindi po ba kayo pumunta sa lugar na sinabi niya? Natigilan sandali si Juanito. Pumunta po ako. Bandang 11:00, pumunta ako sa kapihan sa Talavera, pero wala po si Itay doon. Tinanong ko ang may-ari, hindi raw po dumating, kaya umuwi na lang ako. Mula 11:00 hanggang 2:00, nag-antay lang po ako sa bahay. Baka po kasi may dinaanan lang si Itay. Tumango si Sargento Vargas. Sa unang dinig, makatuwiran ng paliwanag, ngunit mayroon siyang nararamdamang hindi tama. Kinagabihan, nagtungo si Sargento Vargas sa kapihan sa Talavera, isang maliit na tindahan na may karatulang kapihan ni Aling Nena. Ang may-ari, si Aling Nena, ay isang babaeng nasa edad 50. Dumaan po ba rito si Mang Ernesto kanina? Ay, hindi po. Si Mang Ernesto, 2 beses sa 1 buwan lang pumupunta rito at noong nakaraang linggo lang siya nandito, kaya hindi ko siya inaasahan ngayon. Mayroon po bang naghanap sa kanya rito kanina? Umiling si Aling Nena. Wala po. Wala po masyadong tao kanina. 2 matanda lang po na taga rito ang nagkape kaninang umaga. Sinuri ni Sargento Vargas ang paligid ng kapihan. May sakayan ng jeep sa tapat nito. Kung dumating man si Mang Ernesto dito, posibleng may nakakita sa kanya. Nagtanong siya sa may-ari ng sari-sari store malapit sa sakayan. May nakita po ba kayong matandang naka-Amerikana kaninang mga 9:00? Naku, hindi ko po matandaan. Marami kasing tao kaninang umaga. Mahirap ang pagtatanong. Noong 1994, wala pang CCTV at tanging alaala ng mga tao ang maaasahan. Kinabukasan, pumunta si Sargento Vargas sa munisipyo. Nais niyang suriin ang mga rekord ng lupa ni Mang Ernesto. Hindi madali ang paghahanap sa mga titulo. Lahat ng record ay sulat kamay. Isang kawani ang tumulong sa kanya na buklatin ang makapal na logbook. 22 titulo po ang nakapangalan kay Ginoong Ernesto de la Cruz. Kalat po sa buong Nueva Ecija. Mayroon po bang bagong bili o benta kamakailan? Maingat na sinuri ng kawani ang logbook. Noong Nobyembre po ng nakaraang taon, bumili siya ng 500 metro kwadradong lupain sa may Zaragoza. Iyon na po ang huli. Wala nang transaksyon pagkatapos noon. Napakunot noo si Sargento Vargas. Kung gayon,
Ang usapan noong Marso 12 ay pagbili o pagbenta. May nakausap po ba si Ginoong Ernesto rito kamakailan na nagpapahiwatig na magbebenta siya? Wala po. Kailanman po, hindi ko nakitang nagbenta si Mang Ernesto. Laging bumibili lang yan. Noong hapon ding iyon, bumalik si Sargento Vargas sa bahay ni Mang Ernesto. Sa pagkakataong ito, mas detalyado niyang sinuri ang mga gamit. Sa isang drawer sa ilalim ng mesa, nakita niya ang mga dokumento ng lupa, mga kontrata, titulo, plano ng lupa. Lahat ay nakaayos ayon sa petsa. Ngunit isang bagay ang napansin niya. Walang mga dokumento para sa nakalipas na buwan. Mula kalagitnaan ng Pebrero, blanco ang folder. Ginoong Juanito, alam niyo po ba kung anong mga papeles ang tinitingnan ng ama ninyo nitong huling buwan? Umiling ang panganay. Hindi ko po alam. Mahilig po si Itay na mag-isa sa kanyang opisina, kaya hindi ko po alam kung ano ang ginagawa niya. Naghalungkat pa si Sargento Vargas. Sa likod ng isang estante ng libro, nakakita siya ng isang maliit na kwaderno. Puno ito ng mga numero ng telepono, 3 real estate broker, 2 agrimensor at ilang mga kakilala. Nagpasya si Sargento Vargas na tawagan ang mga numerong ito isa-isa. Tinawagan niya ang unang broker. Kilala niyo po si Mang Ernesto de la Cruz? Opo, tinatawagan ko siya kapag may magandang lupa. Kailan po ang huling usap ninyo? 1 buwan na po ang nakalipas, may inalok akong lupa sa Zaragoza pero hindi raw siya interesado. Pagkatapos noon, wala na po kaming usap. Ganoon din ang sagot ng pangalawa at pangatlong broker. Walang sino man ang nakausap ni Mang Ernesto sa loob ng 1 buwan. Kung gayon, sino ang katagpo niya noong Marso 12? Muling tinipon ni Sargento Vargas ang magkakapatid. May bago po bang nakilala ang ama ninyo kamakailan? Tungkol sa lupa, umiling ang 3 anak. Biglang may naalala ang bunsong si Emilio. 1 buwan na po ang nakalipas. Noong dumalaw ako sa bahay, narinig ko si Itay na may kausap sa telepono na hindi ko kilala. Anong pinag-usapan nila? Hindi ko po narinig ng malinaw, pero parang tungkol sa lupa. Medyo malakas ang boses niya, narinig ko na sinabi niyang gusto kong makita ang lupang yan. Kailan po iyon? Mga kalagitnaan po ng Pebrero. Itinala ito ni Sargento Vargas, isang tawag noong kalagitnaan ng Pebrero. At pagkawala noong Marso 11, may 1 buwang pagitan. Kinagabihan, nilibot ni Sargento Vargas ang lahat ng opisina ng real estate sa Cabanatuan. Umaasa siyang may makakaalam kung anong lupa ang kinaiinteresan ni Mang Ernesto. Ngunit wala ni isa ang may alam. Lumipas ang 1 linggo. Hindi pa rin natatagpuan si Mang Ernesto. Pinalawak ang paghahanap sa buong lalawigan, ngunit walang anumang lead, walang nakakita sa matandang naka-Amerikana. Unti-unting nawawalan ng pag-asa si Sargento Vargas. Noong 1994, napakalimitado ng mga paraan ng investigasyon. Totoo nga bang may usapan sa lupa si Mang Ernesto? Sa 8 araw ng pagkawala, isang maliit na lead ang lumitaw. Isang residente mula sa bayan ng General Tinio, mga 10 kilometro mula sa Talavera, ang pumunta sa himpilan ng pulisya. Pwede ko po bang makita ang litrato ng nawawalang si Mang Ernesto? Agad na ipinakita ni Sargento Vargas ang litrato. Tinitigan ito ng residente at tumango. Siya nga po yata. Nakita ko siya noong umaga ng Marso 12 sa sakayan ng bus sa amin. Sigurado po kayo? Opo. Bihira po kasi ang matandang naka-Amerikana sa amin kaya natandaan ko. Tinitingnan niya ang kanyang relo, kaya inisip kong may hinihintay siya. Agad na nagtungo si Sargento Vargas sa General Tinio. Ang sakayan ng bus ay nasa gitna ng isang tahimik na kalsada sa probinsya. Anong oras niyo po siya nakita? Mga 10:30 po ng umaga. Papunta po kasi ako sa palengke noon. Mag-isa lang po ba siya? Opo, mag-isa siyang nakatayo. Pagkatapos ng mga 10 minuto, may humintong sasakyan. Naging matalas ang tingin ni Sargento Vargas. Anong klaseng sasakyan po? Itim na sedan po.
Hindi ko po alam ang modelo pero medyo malaki. Sino po ang nagmamaneho? Hindi ko po nakita. Nagmamadali na rin po kasi akong sumakay ng bus. Pero nakita ko pong sumakay si Mang Ernesto sa kotse na yon. Ito ay isang napakahalagang lead. Nakipagkita si Mang Ernesto sa isang tao at sumakay sa kotse nito. Hindi niyo po ba nakita ang plaka? Malungkot na umiling ang residente. Pasensya na po, hindi ko na napansin. Agad na bumalik si Sargento Vargas sa bahay ni Mang Ernesto. Muli niyang tinipon ang tatlong magkakapatid. May kakilala po ba kayong may-ari ng itim na sedan? Sumagot si Juanito. Sa mga kaibigan po ni Itay, hindi ko po alam. Pero sa aming magkakapatid, ako po ang may itim na kotse. Anong modelo po? Toyota Crown po. Sinuri ni Sargento Vargas ang kotse ni Juanito. Isang itim na Toyota Crown. Tugma sa sinabi ng residente na malaking kotse. Saan po kayo nagpunta noong Marso? Dloseb. Nagpakita ng pagkataranta si Juanito. Sinabi ko na po, pumunta ako sa kapihan sa Talavera tapos umuwi na agad. Hindi po kayo dumaan sa General Tinio. Hindi po. Pinagmasdan ni Sargento Vargas ang reaksyon ni Juanito. Para siyang may itinatago. Ipinahiram niyo po ba ang kotse ninyo sa iba? Hindi po. Ako lang po ang nagmamaneho ng kotse ko. Tinanong din ni Sargento Vargas ang pangalawa at bunso. Anong sasakyan ninyo? Sumagot si Roberto. Puting L300 van po ang sa akin. Si Emilio po, walang kotse. Tumango si Emilio. Opo, nagko-commute lang po ako. Kung gayon, kaninong itim na sedan ang nakita sa General Tinio? Muling sinuyod ni Sargento Vargas ang lugar. Umaasang may makikita kung saan bumaba si Mang Ernesto, ngunit walang natagpuan. Makalipas ang ilang araw, isang tip ang dumating. Isang kapitbahay ang tumawag sa himpilan. Narinig ko pong nagtatalo si Mang Ernesto at ang anak niya. Kailan po iyon? Mga huling linggo po ng Pebrero. Dumaan ako sa tapat ng bahay nila, narinig ko ang malakas na sigawan mula sa loob. Ano pong pinag-uusapan? Hindi ko po narinig ng buo, pero narinig ko ang mga salitang lupa, mana. Galit na galit ang boses ni Mang Ernesto at yung anak niya parang nagpapaliwanag. Sinong anak po? Medyo malaki ang boses, kaya baka yung panganay. Muling ipinatawag ni Sargento Vargas si Juanito. Nagtalo po ba kayo ng ama ninyo noong huling linggo ng Pebrero? Nag-atubili si Juanito sa katumango. Minsan po, kailangan ko po kasi ng puhunan para sa negosyo. Kaya nakiusap ako na kung pwede, ibenta na ang isang parsela ng lupa. Anong nangyari? Nagagalit po si Itay. Hinding-hindi raw pwedeng magbenta habang nabubuhay siya. Kahit isang dangkal, hindi raw niya ibebenta. Paano na po ang puhunan ninyo? Hindi po ako nakakuha. Kaya hindi ko na tinuloy ang negosyo. Nakaramdam si Sargento Vargas na nagsisinungaling si Juanito. 3 linggo na ang lumipas at ang investigasyon ay tuluyan ng huminto. Si Mang Ernesto ay naglaho ng walang bakas at ang tanging lead sa General Tinio ay wala ng patutunguhan. Bilang huling paraan, sinuri ni Sargento Vargas ang bank account ni Mang Ernesto. May mga transaksyon hanggang Marso 11, ngunit pagkatapos ng Marso 11-12, wala nang kahit isang galaw. Madalas po bang magdala ng malaking pera si Mang Ernesto? Sumagot ang asawa ni Juanito. Hindi po. Karaniwan nasa bangko lang at kumukuha lang kapag kailangan. Siguro po, mga 10,000 piso lang ang dala niya. Ang hindi pag-withdraw ng pera ay nangangahulugang wala siyang planong maglakbay ng malayo. Napaisip si Sargento Vargas. Lahat ng pangyayari ay kahina-hinala, ngunit wala ni isang matibay na ebidensya. Noong huling bahagi ng Abril 1994, opisyal na itinigil ang investigasyon. Ang kaso ng pagkawala ni Mang Ernesto de la Cruz ay nanatiling isang misteryo. Sabi ni Juanito, hinihintay pa rin niya ang kanyang ama, ngunit nagbubulungan ang mga tao sa bayan. May alam yang anak. Pera ang dahilan niyan, ngunit ang tsismis ay tsismis lang, walang ebidensya. At lumipas ang panahon. 1995, 1996,
patuloy na umikot ang mundo at sa alaala ng mga tao, unti-unting lumabo ang pangalan ni Mang Ernesto. Si Juanito ay nanatili sa bahay ng kanyang ama. Paminsan-minsan dumadalaw ang mga kapatid, ngunit hindi na tulad ng dati ang kanilang samahan. Ang mga ari-arian ng kanilang ama ay nanatiling nakatiwangwang. Ang 22 parsela ng lupa, ang yaman na nagkakahalaga ng mahigit 10 milyon ay naging isang pamanang walang may-ari. Ano nga ba ang nangyari kay Mang Ernesto? Totoo ba ang usapan sa lupa? Kaninong itim na sedan ang sinakyan niya sa General Tinio? At saan patungo ang sasakyang iyon? Noong Marso 1994, ang hasyendero ng Nueva Ecija, si Mang Ernesto de la Cruz, ay umalis ng bahay, suot ang kanyang Amerikana at hindi na muling nakita. Ang huling bakas niya ay ang pagsakay sa isang itim na sedan sa General Tinio. Ang alitan sa mana sa panganay na anak, ang blankong kwaderno at ang mga kahina-hinalang kilos, lahat ay kaduda-duda, ngunit sa limitadong teknolohiya noong 1994, hindi na umusad ang kaso. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento. Pagkalipas ng 22 mahabang taon, sa maalikabok na arkibo ng munisipyo, isang pirasong papel ang natagpuan, at ang papel na iyon ang gigising sa natutulog na katotohanan. Ano kaya ang nakasulat sa dokumentong iyon? Ika, 14 ng Hulyo 2016, sa basement ng arkibo ng munisipyo ng Cabanatuan, si Ginang Celia Santos, isang kawani, ay nagsasaayos ng mga lumang dokumento. Binubuksan niya isa-isa ang maalikabok na mga kahon, pinaghihiwalay ang mga dapat itago at mga dapat nang itapon. Mga dokumento ng lupa mula dekada 90, napabuntong hininga si Ginang Santos, puno ng mga papeles na mahigit 20 taon na ang tanda. Karamihan ay lampas na sa itinakdang panahon ng pag-iingat. Habang kumukuha ng mga papeles, isang dokumento ang pumukaw sa kanyang pansin, Special Power of Attorney, para sa pagbebenta ng lupa. Ang petsa ay Marso 11, 1994. Nagbibigay kapangyarihan, Ernesto de la Cruz. Pinagkalooban, Juanito de la Cruz. Lupa sa Zaragoza, Nueva Ecija. Aalisin na sana niya ito nang bigla siyang natigilan. Pamilyar sa kanya ang pangalang Ernesto de la Cruz. Sandali siyang nag-isip at naalala niya. Yung kaso ng pagkawala. Si Ginang Santos ay tubong Nueva Ecija. Naaalala pa niya noong bata siya. Pinag-uusapan ng mga matatanda ang misteryosong pagkawala ni Mang Ernesto. Nawala noong 1994 pero pumirma ng SPA 3 araw pagkatapos. Mayroong mali. Agad itong iniulat ni Ginang Santos sa kanyang superior na agad namang tumawag sa himpilan ng pulisya. Makalipas ang 3 araw, si Kapitan Marco Reyes ng Criminal Investigation Unit ay dumating sa munisipyo. Maari ko po bang makita ang SPA? Inilabas ni Ginang Santos ang dokumentong nakalagay sa isang plastic folder. Maingat itong binuklat ni Kapitan Reyes habang nakasuot ng guwantes. Standard na format ang SPA. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang petsa. Marso 11, 1994. Agad na hiniling ni Kapitan Reyes ang file ng mga cold cases mula 1994. Mula sa isang lumang cabinet, inilabas niya ang maalikabok na folder. Pagkawala ni Ernesto de la Cruz, naganap noong Marso 11, 1994. Nang buklatin niya ito, nakita niya ang masinop na talaan ng orihinal na investigador, si Sargento Vargas. Nawala noong umaga ng Marso 12. Huling nakita sa General Tinio, sumakay sa itim na sedan. May alitan sa panganay na si Juanito tungkol sa mana. Walang bakas pagkatapos ng Marso 12. Ikinumpara ni Kapitan Reyes ang mga petsa na wala noong Marso 12. Pumirma ng SPA noong Marso 15. Isang taong nawawala, pumirma ng dokumento 3 araw pagkatapos. Imposible, 2 ang posibilidad. Una, hindi talaga nawala si Mang Ernesto. Nagtago lang at lumitaw noong Marso 11 para pumirma.
Ikalawa, may pumeke sa pirma ni Mang Ernesto. Agad na bumuo ng isang special investigation team si Kapitan Reyes. Kahit 22 taon na ang nakalipas, ito ay isang malinaw na ebidensya. Bubuksan nating muli ang kaso. Ang team ay binubuo ng 5 tao. Si Kapitan Reyes, 2 detective, isang forensic expert at isang document examiner. Ang unang hakbang ay alamin kung totoo ang pirma sa SPA. Kailangan nating kumuha ng mga sample ng tunay na pirma ni Mang Ernesto. Muling hinalungkat ng team ang mga record sa Registry of Deeds. Nandoon pa ang mga kontrata sa pagbili ng lupa na pinirmahan ni Mang Ernesto noong nabubuhay pa. Nakakuha sila ng 8 sample ng pirma mula sa mga dokumentong may petsang 1992 at 1993. Sinimulang ikumpara ng document examiner na si Dr. Alex Gomez ang mga pirma gamit ang mikroskopyo. Kahit sa mata lang, makikita na ang pagkakaiba. Inilatag ni Dr. Gomez ang mga pinalaking larawan. Ang mga tunay na pirma ay may tuloy-tuloy na diin at natural ang kiling ng mga letra. Pero ang pirma sa SPA ng Marso 11, 1994, itinuro ni Dr. Gomez ang isang bahagi. Tingnan ninyo, ang unang letra ng Ernesto ay nanginginig at ang dulo ng Cruz ay masyadong maikli. Ang mga katangiang ito ay wala sa mga tunay niyang pirma. Peke po, ibig sabihin, kailangan pa ng masusing pagsusuri, pero sa ngayon, malaki ang posibilidad na ito ay peke. Agad na ipinadala ni Kapitan Reyes ang dokumento sa National Bureau of Investigation, NBI, para sa pinal na pagsusuri. Pagkalipas ng 1 linggo, dumating ang resulta. Mula sa pagsusuri ng sulat kamay, ang pirma ay idineklarang peke. Hindi ito pirma ng iisang tao. Napakuyom ng kamao si Kapitan Reyes. Oras na para kumilos. Sinimulang alamin ng team ang kasalukuyang kinaroroonan ng mga taong sangkot noong 1994. Juanito de la Cruz, nakatira pa rin sa Cabanatuan, 68 taong gulang. Roberto de la Cruz, nakatira sa lungsod ng San Jose, 65 taong gulang. Emilio de la Cruz, nakatira sa Maynila, 63 taong gulang. Buhay pa ang 3 magkakapatid. Nagpasya si Kapitan Reyes na ipatawag muna si Juanito. Siya ang nakinabang sa SPA, Ika, 25 ng Hulyo, 2016, sa interrogation room ng himpilan ng pulisya. Pumasok si Juanito, edad 28. Lumipas man ang 21 taon, malinaw na siya pa rin ang nasa litrato noong 1994. Bakit po ninyo ako ipinatawag? Nanginginig ang boses ni Juanito. Inilabas ni Kapitan Reyes ang kopya ng SPA at inilapag sa mesa. Alam mo ba kung ano ito? Tiningnan ni Juanito ang dokumento. Namutla ang kanyang mukha. Saan? Saan po ninyo nakuha yan? Natagpuan sa arkibo ng munisipyo. Isang special power of attorney na may petsang Marso 15, 1994 kung saan ikaw ang binigyan ng kapangyarihan. Ako po. Nawala ang ama mo noong Marso 12. Paanong nakapirma siya sa dokumentong ito 3 araw pagkatapos? Matagal na hindi nakapagsalita si Juanito. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Umuwi po si Itay sandali noong Marso 15. Tumingin ng diretso si Kapitan Reyes. Bakit hindi ninyo iniulat? Nag-file kayo ng missing person report tapos bumalik siya pero hindi ninyo sinabi sa pulis? Pinigilan po ako ni Itay. Gusto raw po niyang ayusin ng tahimik. Ayusin ng tahimik? Ang pagbebenta ng lupa? Kailangan daw po niya ng pera kaya kailangang ibenta ang lupa sa Zaragoza, paliwanag ni Juanito. Napangisi si Kapitan Reyes. Ayon sa record, 22 taon na ang nakalipas. Sinabi mo na hinding-hindi magbebenta ng lupa ang ama mo. Buong buhay daw siyang bumibili lang. Anong nangyari? Hindi na nakasagot si Juanito. Nagbabago po ang tao, hindi ba? Naituloy niyo ba ang pagbenta? Opo, naibenta po. Kailan? Mga huling linggo po siguro ng Marso. Inilabas ni Kapitan Reyes ang kopya ng titulo.
lupain sa Zaragoza, na ibenta noong Marso 18, 1994. Ang bumili ay isang Ginoong Miguel Tan. Tama po ba? Opo, tama po. Kung gayon, nasaan ang ama mo pagkatapos noon? Muling natahimik si Juanito. Sumagot ka. Pagkatapos maibenta ang lupa, saan nagpunta ang ama mo? Hindi ko po alam. Hindi mo alam? Ipinabenta sa iyo ang lupa, pero hindi mo alam kung saan siya nagpunta. Sinabi lang po ni Itay na aalis na siya. Hindi niya sinabi kung saan. Hinampas ni Kapitan Reyes ang mesa. Sinungaling! Ayon sa NBI, peke ang pirma sa spa na ito. Hindi ito isinulat ng ama mo. Tuluyang nawala ang kulay sa mukha ni Juanito. Magsabi ka ng totoo. Hindi umuwi ang ama mo noong Marso 15. Ikaw ang pumeke ng pirma. Ibinaba ni Juanito ang kanyang ulo. Pagkaraan ng mahabang sandali, sinabi niya sa nanginginig na boses, "Gusto ko pong kumuha ng abogado." Itinigil ni Kapitan Reyes ang interogasyon at pansamantalang ikinulong si Juanito. Agad din niyang ipinatawag ang pangalawa at bunsong kapatid. Kinabukasan, si Roberto ang dumating sa istasyon. Nakadetain daw po si Kuya. Ano pong nangyari? Ipinakita ni Kapitan Reyes ang spa. Alam mo ba ito? Nanlaki ang mga mata ni Roberto nang makita ang dokumento. Paano? Pineke ng kuya mo, kumpirmado ng NBI. Nag-atubili si Roberto, saka napabuntong hininga. Wala po talaga akong alam. Anong hindi mo alam? Na pineke po ni Kuya ang pirma ni Itay. Sabi po kasi ni Kuya, umuwi sandali si Itay noong Marso 15 para pirmahan yan. Naniwala ka? Umiling si Roberto. Nagduda po ako, pero si Kuya na ang nagsabi, kaya ano pa pong magagawa ko? Alam mo ba ang tungkol sa pagbebenta ng lupa? Opo, sinabi ni Kuya noong huling linggo ng Marso na naibenta na ang lupa sa Zaragoza. Gagamitin daw niya ang pera para magsimula ng negosyo. Magkano ang nakuha? 300,000 piso raw po. Itinala ito ni Kapitan Reyes. Noong 1994, malaking pera na ang 300,000. Siya lang po ba ang nakinabang? Tumango si Roberto. Sabi po ni Kuya, bibigyan niya kami kapag kumita na. Pero kahit isang kusing, wala po kaming natanggap. Hindi ka nagreklamo? Nagreklamo po. Pero sabi ni Kuya, nagastos na niya lahat sa negosyo at babayaran na lang daw niya. Pinagmasdan ni Kapitan Reyes ang mukha ni Roberto. Mukha itong nagsasabi ng totoo. Pagkatapos ng Marso 12, hindi mo na ba talaga nakita ang ama mo? Kahit minsan po, hindi. Ilang beses akong pumunta sa bahay pero laging sinasabi ni Kuya na umalis si Itay. Saan daw nagpunta? Noong una, sabi niya sa probinsya ng kamag-anak. Tapos, sabi niya sa Maynila dahil sa negosyo. Pabago-bago po ang sinasabi niya na kumbinsi si Kapitan Reyes. May itinatago si Juanito. Noong hapon ding iyon, ang bunsong si Emilio naman ang inimbestigahan. Nakikipag-ugnayan po ba kayo sa mga kapatid ninyo? Umiling si Emilio. Halos hindi na po. Simula nang mawala si Itay, nasira na ang samahan namin. Bakit po? Si Kuya Berto. Pinagdudahan niya si Kuya Juanito. Baka raw may ginawang masama kay Itay. Pero laging itinatanggi ni Kuya Juanito. Ikaw, anong sa tingin mo? Nagatubili si Emilio, saka mahinang nagsalita. Sa tingin ko po, may alam si Kuya Juanito. Pagkatapos mawala ni Itay, kakaiba ang kilos niya. Paano pong kakaiba? Masyado siyang kalmado. Kung normal na tao, mababaliw ka sa paghahanap sa ama mo. Pero si Kuya, nasa bahay lang. Kahit sinabi ng pulis na hahanapin siya, parang wala siyang pakialam. Nakakuha ng isa pang mahalagang impormasyon si Kapitan Reyes. May pagkakataon po ba na umalis ang kuya mo gamit ang kotse niya noong Marso 12 o bago pa? Tumango si Emilio. Opo, noong gabi ng Marso 12, pumunta ako sa kanila pero wala ang kotse. Tinanong ko ang asawa niya. Sabi umalis daw si kuya, may aasikasuhin. Anong oras siya bumalik? Mga 11:00 na po yata ng gabi. Naghintay po kasi ako sa bahay nila. Nakita kong pumasok ang kotse, kaya lumabas ako. Si Kuya nga po.
Anong itsura ng kotse? Inalala ni Emilio. May putik po, sa may gulong at sa bumper. Tinanong ko kung saan siya galing. Sabi niya may pinuntahan lang daw. Ito ay isang napakahalagang testimonya. Saan nagpunta si Juanito noong gabi ng Marso? Dolev, sinimulang hanapin ni Kapitan Reyes ang mga record ng pagpapakumpuni sa kotse ni Juanito noong 1994. Inisa-isa niya ang mga talyer sa Kabanatuan, hinahanap ang mga lumang logbook. Karamihan ay nagsara na o itinapon na ang mga record. Ngunit sa isang lugar, ang De La Cruz Auto Repair, na 30 taon nang bukas, may pag-asa. May record pa po ba kayo ng 1994? Tumango ang may-ari, si Mang Tony, at iginiya siya sa bodega. Si Itay po, masinop sa record, nandito pa lahat, maalikabok na mga logbook na nakaayos ayon sa taon. Binuklat ni Kapitan Reyes ang logbook ng 1994. Sa pahina ng Marso, isang linya ang nakakuha ng kanyang pansin. Marso 5, Juanito de la Cruz, Toyota Crown, change oil, mileage, 78,234 kilometers. Naramdaman ni Kapitan Reyes ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. May nauna pa po bang record sa sasakyan ni Ginoong Juanito? Inatras ni Mang Tony ang pahina. Pebrero 18-8. Juanito de la Cruz, Toyota Crown, general check-up, mileage, 76,850 kilometers. Kinuha ni Kapitan Reyes ang kanyang calculator. 78 234, 76 850, 364 kilometre. Sa loob ng isang buwan, tumakbo siya ng 1,384 kilometro. Para sa isang taong ang biyahe lang ay bahay-trabaho sa loob ng Nueva Ecija, ang normal na takbo ay nasa 5 naman kilometer lang. Ngunit si Juanito ay tumakbo ng halos 3 beses higit pa. Maari ko po bang makuha ang kopya nito? Dala ang kopya, bumalik si Kapitan Reyes sa istasyon. Inilatag niya ang mapa. Mula Nueva Ecija para makatakbo ng mahigit 1,000 kilometro, saan ka dapat magpunta? Pinag-aralan ng team ang mga posibilidad. Hindi aabot kung Maynila lang, masyadong malapit. Posible kung sa Cordillera o sa Bicol. Muling binasa ni Kapitan Reyes ang ulat ni Sargento Vargas noon. Huling nakita sa General Tinio, sumakay sa itim na sedan. Ang General Tinio ay mga 10 kilometro lang mula sa Talavera. Mula roon, saan niya dinala si Mang Ernesto. Gumuhit ng bilog si Kapitan Reyes sa mapa na ang sentro ay General Tinio. Sinuri niya ang mga karatig lugar. Sa Hilaga, papuntang Pangasinan. Sa Silangan, papuntang Aurora. Sa Timog, papuntang Bulacan. Kailangan nating pagtuunan ang mga bulubunduking lugar. Muling ipinatawag ng team si Juanito. Sa pagkakataong ito, may mga ebidensya na silang hawak. Sa loob ng isang buwan, halos 1,400 kilometro ang tinakbo ng kotse mo. Saan ka nagpunta? Gulat na tiningnan ni Juanito ang record. Marami lang po akong pinuntahan. Saan-saan? Hindi ko na po matandaan. 22 taon na po ang nakalipas. Hinampas ni Kapitan Reyes ang mesa. Magtatago ka pa rin ba sa hindi ko matandaan? Ang ama mo ay sumakay sa kotse mo sa General Tinio noong Marso, DC. May saksi. At kinagabihan, may putik ang sasakyan mo. Saan ka galing? Namutla si Juanito. Ako. Saan mo dinala ang ama mo? O saan mo siya? Biglang sumingit ang abogado ni Juanito. Tinataktot ninyo ang kliyente ko nang walang ebidensya. Malamig na sumagot si Kapitan Reyes. Sapat na ang ebidensya. Peking pirma, kahina-hinalang mileage, testimonya ng saksi. Sapat na ito para humingi kami ng arrest warrant. Nanginginig na nagsalita si Juanito. Ako na po ang magsasabi ng lahat. Pinigilan siya ng abogado, ngunit umiling si Juanito. Noong Marso 12, isinakay ko po si Itay sa General Tinio. Saan kayo nagpunta? Sa isang bundok po sa may Karanglan. Bakit?
Nag-atubili si Juanito, saka nagsalita. Sabi po ni Itay, may titingnan siyang lupa doon. Isang lupain daw po sa bundok na gusto niyang bilhin. Tapos, dinala ko po siya doon. Pero dahil baku-bako ang daan, itinigil ko ang kotse sa paanan ng bundok. Sabi ni Itay, siya na lang daw ang aakyat. At pagkatapos, nagantay po ako sa kotse. Mga 2 oras akong naghintay, pero hindi siya bumaba. Kaya inakyat ko ang bundok. Pero wala na po si Itay doon. Hindi makapaniwala si Kapitan Reyes. Dapat nag-report ka sa pulis. Bakit hindi mo ginawa? Natakot po ako. Kung sasabihin kong dinala ko si Itay sa bundok at nawala, ako ang pagdududahan. Kaya nagsinungaling ka. Nasa kapihan sa Talavera ang usapan. Tumango si Juanito. Napabuntong hininga si Kapitan Reyes. Dapat ba niyang paniwalaan ang salaysay na ito? Bakit mo pineke ang SPA? Dahil hindi na bumalik si Itay, naisip kong kailangan kong ibenta ang lupa. Kailangan po namin ng panggastos. Sinimulan ng team ang paghahanap sa mga bulubunduking lugar ng Karanglan ayon sa sinabi ni Juanito. Ngunit hindi ito madali. Lumipas na ang 22 taon at hindi nila alam ang eksaktong lokasyon. 1 buwan silang naghanap, ngunit walang nakita. Muling ipinatawag ni Kapitan Reyes ang pangalawang anak, si Roberto. Narinig mo ba ang sinabi ng kuya mo? Tumango si Roberto. Sinungaling po yan. Bakit mo nasabi? Walang dahilan para dalhin ni kuya si Itay sa Karanglan. Buong buhay ni Itay, mga lupa lang sa kapatagan ng Nueva Ecija ang binibili niya. Imposibleng bigla siyang magka-interes sa bundok. Ganoon din ang iniisip ni Kapitan Reyes. Kung gayon, ano sa tingin mo ang totoo? Nag-atubili si Roberto, saka mahinang nagsalita. Sa tingin ko po, inilibing ni Kuya si Itay kung saan. Bakit mo nasabi? Yung putik po sa kotse ni Kuya noong gabing iyon, hindi ordinaryong putik. Mapula po, parang luwad. Ang lupa po rito sa Nueva Ecija, karamihan itim. Agad itong itinala ni Kapitan Reyes. Pulang putik. Ito ay isang mahalagang clue. Kung gayon, saan inilibing ni Juanito si Mang Ernesto at ginawa niya ba ito ng mag-isa? Ang natagpo ang Peking Spa matapos ang 22 taon ang nagbago sa lahat. Ang kumpirmasyon ng NBI, ang lumang logbook sa talyer at ang kahina-hinalang mileage. Sa huli, nagsalita si Juanito, ngunit ang kanyang kwento ay puno ng butas. Dinala raw niya ang ama sa bundok at nawala ito. Ngunit ang pangalawang anak ay matatag. Inilibing ng kapatid niya ang kanilang ama. Ang pulang putik sa kotse noong gabing iyon, ito na kaya ang huling susi sa katotohanan. Nasaan nga ba si Mang Ernesto de la Cruz? 3 ng Setyembre 2016, isinama ng investigation team ang isang eksperto sa lupa. Si Dr. Jose Santos, isang propesor ng geology mula sa Universidad ng Pilipinas, ay sumama sa kanila. Kilala si Dr. Santos sa kanyang kakayahang tukuyin ang isang lugar base lang sa sample ng lupa. Pulang putik, sabi ninyo? Tumango si Kapitan Reyes. Opo, ayon sa testimonya, iyon ang nakita sa kotse ni Juanito noong gabi ng Marso, Dlas na 1994. Inilatag ni Dr. Santos ang mapa. Ang kapatagan ng Nueva Ecija ay karaniwang may itim o brown na lupa. Ang pulang putik na mayaman sa iron oxide ay karaniwang matatagpuan sa mga bulubunduking lugar kung saan may mga deposito ng mineral. Saan po ang pinakamalapit na lugar dito sa Nueva Ecija na may ganyang uri ng lupa? Nagmarka si Dr. Santos ng ilang lugar sa mapa. Ang mga kabundukan sa hangganan ng Aurora, ilang bahagi ng Tarlac at ang lugar ng Karanglan na kilala sa mga dating minahan. Muling kinwenta ni Kapitan Reyes ang mileage ni Juanito, 1,400 kilometro sa isang buwan. Posibleng isang mahabang biyahe ang kanyang ginawa. Ang Karanglan po ang may pinakamalaking posibilidad, hindi ba? Oo, mula Cabanatuan, mga 70 kilometro ang layo. Balikan, 140 kilometro na.
Nagpasya ang team na simulan ang paghahanap sa hangganan ng Karanglan. Tinahak nila ang isang baku-bakong daan patungo sa isang bulubunduking lugar. Noong 1994, siguradong mas mahirap ang daan dito. Habang paakyat, huminto sila sa isang sangandaan. Ang kaliwang daan ay patungo sa isang abandonadong minahan. Ang kanan ay patungo sa isang gubat. Unahin natin ang minahan. Bumaba ang team sa sasakyan at nagsimulang maglakad. Pagkatapos ng isang oras, nakita nila ang pasukan ng isang lumang minahan. Isinara ito noong dekada 80. Dati, bakal ang minimina rito. Nang tingnan nila ang paligid, ang lupa ay mapula. Kumuha si Dr. Santos ng isang dakot. Mayaman ito sa iron oxide. Tipikal na lupa sa lugar ng minahan. Naramdaman ni Kapitan Reyes ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Maaaring ito na nga. Sinimulang suriin ng team ang buong paligid ng minahan gamit ang metal detectors at ground penetrating radar. Sa ikalawang araw, may natanggap na signal ang radar. Mga 200 metro mula sa pasukan ng minahan. May nakabaon dito, dahan-dahang naghukay ang mga tauhan. Pagkatapos ng isang talampakan, isang itim na plastik na trapal ang lumitaw. Tigil, wag nang ituloy. Tumawag si Kapitan Reyes sa NBI. Kailangan itong hukayin ayon sa tamang proseso. Makalipas ang 2 araw, dumating ang NBI forensic team. Gamit ang kanilang mga kagamitan, maingat nilang hinukay ang lugar. Nang alisin ang trapal, bumungad ang mga puting buto, kalansay ng tao. Napakuyom ng kamao si Kapitan Reyes. Nahanap natin siya. Pagkalipas ng 20 taon, natagpuan nila si Mang Ernesto. Halos buo pa ang kalansay. Dahil nakabalot ito sa trapal, naging mabagal ang pagkaagnas. May mga retaso ng Amerikana. Mga piraso ng itim na tela ang nakadikit sa mga buto. Ito ang mismong ternong suot ni Mang Ernesto noong umalis siya ng bahay noong Marso 7, 1994. Agad na dinala ang mga labi sa NBI para sa DNA testing. Pagkalipas ng 1 linggo, lumabas ang resulta. Resulta ng DNA. Tugma ang DNA sa mga anak na sina Juanito, Roberto at Emilio. Ang biktima ay si Ernesto de la Cruz, isinilang noong 1921. Agad na inaresto ni Kapitan Reyes si Juanito. Ika-20 ng Setyembre, 2016, sa interrogation room. Pumasok ang nakakulong na si Juanito. Payat at bakas sa kanyang mga mata ang pagsuko. Nahanap na namin ang labi ng ama mo. Nakalibing siya malapit sa abandonadong minahan sa Karanglan. Napayuko si Juanito, magisisinungaling ka pa ba? O aaminin mo na ang totoo? Matagal na katahimikan. Tinakpan ni Juanito ang kanyang mukha ng nanginginig na mga kamay. Ako ang pumatay sa kanya. Binuksan ni Kapitan Reyes ang recorder. Sabihin mo ang lahat. Ano ang nangyari noong Marso 12, 1994? Nanginginig na nagsimulang magsalita si Juanito. Noong umagang iyon, nagsinungaling ako kay Itay. Sinabi kong may magandang lupa sa Karanglan na murang ibinibenta. Naniwala ba siya? Opo. Pagdating sa lupa, hindi na nag-iisip si Itay. Agad siyang nagsuot ng Amerikana at sumama. Kaya nagpunta kayo sa General Tino? Opo, ako ang nagmaneho. Tuwang-tuwa si Itay. Tanong siya ng tanong kung magkano at gaano kalaki ang lupa. Humina ang boses ni Juanito. Dinala ko siya malapit sa minahan. Ipinark ko ang kotse at sinabi kong nasa itaas ng bundok ang lupa. Sumama ba siya? Opo, 1 oras kaming umakyat hanggang makarating kami malapit sa pasukan ng minahan. Huminga ng malalim si Kapitan Reyes. Doon ko siya pinalo ng dalang pala. Saan mo pinalo? Sa likod ng ulo. Nakatalikod po siya, tinitingnan ng paligid. Pinalo ko siya ng buong lakas. Napahagulgol si Juanito. Bumagsak po agad si Itay. Dumugo ng malakas. Anong ginawa mo pagkatapos? Naghukay ako gamit ang pala, mga 2 oras din siguro. Tapos, inilibing ko siya.
Pinigilan ni Kapitan Reyes ang kanyang galit. Isang anak, pinatay ang sariling ama gamit ang pala at inilibing sa bundok. Bakit mo ginawa? Umiyak ng matagal si Juanito bago sumagot. Kailangan ko po ng pera. Gusto kong magnegosyo pero ayaw ni Itay magbenta ng lupa. Sabi niya, kahit isang sentimo, wala akong makukuha. Kaya pinatay mo siya. Kapag namatay po si Itay, sa aming magkakapatid mapupunta ang lupa. Puwede na naming ibenta. Umiling si Kapitan Reyes. Kasakiman. Iyon lang ang dahilan kung bakit niya pinatay ang sariling ama. Kailan mo pineke ang spa? 3 araw pagkatapos. Kinuha ko ang lumang kwaderno ni Itay at ginaya ang pirma niya. Pumunta ako sa munisipyo para isumite. At ibinenta mo ang lupa? Opo. Noong Marso 28, nakakuha ako ng 300,000 piso. Hindi ba alam ng mga kapatid mo? Nagatubili si Juanito. Alam po ng pangalawa, nanlaki ang mga mata ni Kapitan Reyes. Kasabwat mo si Roberto? Tumango si Juanito. Nagduda po siya. Tanong siya ng tanong kung bakit hindi na umuuwi si Itay. Hindi ko na nakayanan, kaya sinabi ko ang totoo. Anong nangyari? Noong una, sabi niya, isusumbong niya ako sa pulis. Pero sinabi kong bibigyan ko siya ng pera, kalahati ng pinagbentahan. Pumayag ba siya? Opo, pumayag. Binigyan ko siya ng 150,000 piso. Sabi ko, manahimik na lang siya. Agad na ipinaaresto ni Kapitan Reyes si Roberto. Kinabukasan, nasa interrogation room na si Roberto. Uminamin na ang kuya mo. Sinabi niyang, alam mo ang lahat. Namutla si Roberto. Ako po, kasabwat ka. Maaari kang makasuhan ng pagtatakip sa krimen. Nag-atubili si Roberto, saka yumuko. Opo, alam ko po, kailan mo nalaman? Mga huling linggo po ng Marso, tinawag ako ni kuya at sinabi ang lahat. Na pinatay niya si Itay. Bakit hindi ka nag-report? Napaiyak si Roberto. Kailangan ko rin po ng pera. Marami po akong utang. Sabi ni kuya, bibigyan niya ako ng 150,000. Kaya tinanggap mo ang pagkamatay ng ama mo? Patawad po. Patawarin niyo po ako. Napabuntong hininga si Kapitan Reyes. 2 magkapatid, ipinagpalit ang ama sa pera. Ang bunso, si Emilio, alam ba niya? Hindi po. Siya po, walang alam. Maingat po naming itinago sa kanya. Inayos ng team ang lahat ng ebidensya. Ang peking spa, ang record ng mileage, ang lokasyon ng labi at ang pag-amin ng magkapatid. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagkatugma. 12 ng Nobyembre 2016. Ginanap ang unang pagdinig sa Regional Trial Court ng Cabanatuan. Sa loob ng korte, naroon ang bunsong si Emilio. Puno ng galit ang kanyang mga mata habang nakatingin sa mga kapatid. Akusadong Juanito de la Cruz, tumayo. Ikaw ay kinakasuhan ng krimen ng parricide sa pagpatay sa iyong ama na si Ernesto de la Cruz noong Marso 2, 1994. Inaamin mo ba? Nanginginig na sumagot si Juanito, inaamin ko po. Akusadong Roberto de la Cruz, kinakasuhan ka bilang accessory sa krimen sa pagtatakip nito. Inaamin mo ba? Tumango si Roberto, inaamin ko po. Tumagal ng 3 buwan ang paglilitis. Isinalaysay ng piskal ang buong kwento. Pinatay ng akusadong si Juanito ang kanyang ama gamit ang pala at inilibing sa isang abandonadong minahan. Pagkatapos, ibinenta niya ang lupa ng kanyang ama para sa alambin 300,000. Ang akusadong si Roberto, kahit alam ang krimen, ay nanahimik kapalit ng 150,000. Sa loob ng 22 taon, itinago nila ang katotohanan. Humingi ng kapatawaran ang depensa. Sila po ay lubos na nagsisisi, ngunit naging matigas ang korte. 8 ng Pebrero 12017, ginanap ang pagbaba ng hatol. Ang akusadong si Juanito de la Cruz ay hinahatulan ng reclusion perpetua. Pinatay niya ang sariling ama dahil sa kasakiman at itinago ang katotohanan sa loob ng 22 taon.
Ito ay isang krimen na walang kapatawaran. Ang akusadong si Roberto de la Cruz ay hinahatulan ng pagkakakulong ng 10 taon. Alam niya ang krimen, ngunit nanahimik kapalit ng pera. Malaki ang kanyang pananagutan. Pagkatapos ng hatol, hinarap ng bunsong si Emilio ang mga mamamahayag. Hindi ko mapapatawad ang mga kapatid ko. Ipinagpalit nila si Itay sa pera. Matagal na akong nagdududa, pero wala akong ebidensya. Ngayong lumabas na ang totoo, sana kahit paano matahimik na ang kaluluwa ni Itay. Ang mga labi ni Mang Ernesto ay inilibing sa sementeryo ng kanilang bayan. Tanging si Emilio at ilang mga kamag-anak ang dumalo. Ang panganay at pangalawa ay nasa kulungan. Itay, sana po matahimik na kayo. Nagbigay galang si Emilio sa puntod. Pagkalipas ng 20 taon, nabigyan din ng disenteng libing si Mang Ernesto. Sabi ng mga residente, noon pa man, kahina-hinala na yang panganay, pero walang ebidensya, kaya walang magawa. Isipin mo, mandid 2 taon bago malaman. Nakakatakot ang mundo. Naisip ni Kapitan Reyes, kung hindi natagpuan ang spa na iyon, marahil ay nanatiling misteryo ang kaso. Sina Juanito at Roberto ay mamumuhay dala ang kanilang sikreto. Ngunit isang pirasong papel ang nagbago sa lahat. Buong buhay, nag-ipon ng lupa si Mang Ernesto para sa kanyang mga anak, para sa kanilang kinabukasan. Ngunit ang lupang iyon ang siya ring kumuha ng kanyang buhay. Ang panganay ay naghangad ng yaman. Ang pangalawa ay nagpasilaw sa pera. Ano nga ba ang pamilya? Dahil lang ba magkadugo? Hindi alam ni Mang Ernesto hanggang sa huling sandali na ang anak na pinagkakatiwalaan niya ang papatay sa kanya. Sa loob ng kotse papuntang Karanglan, marahil ay masaya pa siya. Sabik na makita ang bagong lupa, kasama ang kanyang anak. Ngunit ang kaligayahang iyon ay dinurog ng palang ipinalo sa kanyang ulo. Noong Marso 1994, doon nagwakas ang buhay ni Mang Ernesto at pagkalipas ng 22 taon, lumabas ang katotohanan. Isang trahedyang dulot ng kasakiman ng pinakamalapit na tao. Itinatanong sa atin ng kasong ito, ano ang mas mahalaga, yaman o pamilya? Ang isang clue ang pulang putik ang nagbunyag sa katotohanang itinago ng 22 taon. Ang kalansay na natagpuan sa minahan, kinumpirma ng DNA. Umamin si Juanito, pinatay niya ang ama gamit ang pala. Ang mas nakakagimbal, alam ito ng kanyang kapatid na si Roberto, na nanahimik kapalit ng 150,000. Reclusion perpetua at 10 taong pagkakakulong. Mabigat ang naging kabayaran ng kasakiman. Ngunit ang pinakamalaking biktima ay si Mang Ernesto na nagtiwala sa kanyang mga anak hanggang sa huli. Anong aral ang iniiwan sa atin ng kasong ito? Noong Marso 12, 1994, suot ang kanyang itim na Amerikana, masayang sumakay sa kotse si Mang Ernesto. Naniniwala sa sinabi ng anak na may magandang lupa silang titingnan. Ang 20 parsela ng lupa, inipon niya para sa kanyang mga anak. Ngunit ang yaman na iyon ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Sa loob ng 22 taon, ang kanyang mga labi ay nasa ilalim ng mapulang putik ng Karanglan. Ang nagbunyag sa lahat ay isang peking spa na tagpuan sa isang maalikabok na arkibo. Pinatay ni Juanito ang ama para sa alan 3,000. Nanahimik si Roberto para sa 150,000. Ngayon, ang dalawang magkapatid ay nasa kulungan, habang ang kanilang ama ay kalansay na lamang nang bumalik. Sinasabi sa atin ng kuwentong ito na marahil, hindi yaman ang pinakamahalaga. Buong buhay, abala si Mang Ernesto sa kanyang mga lupa. Mas marami pa siyang oras sa pagtingin ng titulo kaysa sa pakikipag-usap sa kanyang mga anak. Ang gusto pala ng mga anak ay hindi ang pagmamahal niya, kundi ang lupa mismo. Habang paakyat sila sa bundok, marahil ay nag-uusap pa sila. Itay, malapit na tayo.
Ang mga simpleng salitang iyon ang naging huli na pala. Kayo, ano ang gusto ninyong iwan sa inyong pamilya? Ari-arian o alaala? Ang pera ay nawawala at bumabalik. Pero ang oras na magkakasama, ang tiwala, ang pagmamahal, hindi iyon nabibili. Sa puntod ni Mang Ernesto, nakasulat, isang amang inialay ang buhay sa lupa. Ang bunsong si Emilio ang nagsulat. Mag-isa siyang nag-alay ng dasal. Itay, patawad po, huli na, pero sana matahimik na kayo. Ang kaso ni Mang Ernesto ay isang babala. Ang kasakiman ay kayang gawing halimaw kahit ang pinakamalapit mong tao. Pero nagbibigay rin ito ng pag-asa. Mayroong mga tulad ni Emilio na hindi tumigil hanggang lumabas ang katotohanan. Ang tunay na pamilya ay nasa puso, hindi sa dugo. Hanggang dito na lang ang ating kuwento. Salamat sa pakikinig. Mula sa ang lugar ninyo ito narinig, pakiiwan sa comments. Kung mayroon kayong mga kuwentong misteryo sa inyong lugar, ibahagi ninyo sa amin. Hanggang sa susunod, paalam.